Hello. Kumusta? May adlaw ka na itong tanan, mga kaigsunan, mga kasampiak. Here we go again, Boy America Duterte Realist, makaingon nga. Kung adunay na mo sa tumang kakapuyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagpindong. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa lupalok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. So, at the same time, mulit-mulit kayo inanyayan ko na magsampiak na lang itong munti kong channel. So time check, it is now 12:47 in the morning, 14th of November, Thursday, 2024 dito sa Brooklyn, New York. So makasampik, ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? So alam naman natin yung mga nangyari na kaganapan diyan sa Pilipinas. Sobrang init na, lalong-lalo na sa lower house na umuusok talaga eh. Loko-loko rin itong mga House of the Representatives, itong mga reptiles diyan sa Crooks community eh. Pinagtabi din si Dilima at si Tatay Digong. Alam nyo naman, nabusit si Tatay Digong dyan eh. So, unang sabak agad, unang nag-interpolate, unang tanungan, si Bruce Sasso, yung aso ng NPA, dyan sa lower house. So, siya yung unang nasupalpal ni Tatay Digong. Nabulchak agad eh. Kasi itong mga style ng mga tanungan, itong mga nasa, mga diyan sa lower chamber, yung options mo lang wala kang talagang choices eh, kasi at the end ikaw talaga yung parang itatrap ka nila eh, kasi yung tanungan na yes or no lang, hindi yan applicable kay Tatay Digong eh. Si Tatay Digong pag nagsasalita yan may statement yan, may sinasabi, pag babarahin mo talaga yan, ibabalik kayo sa simula, ganun. Kung kaya hayaan nyo na lang ganun. Pero in fairness naman, si Barbers, even though na alam naman natin na bias itong lower house, pero in fairness kay Ace Barbers, itong barbero, pinagbigyan naman niya, maganda naman yung pag-handle niya dyan sa sitwasyon niya. May patas naman siya, pinagbigyan niya both parties na kailangan magsalita, ganun. May naon lang siya. Hindi katulad dyan yung isa si Jay. Sino yung isa? Yung malaking mukha. Because at the end, di ba, alam naman natin na pinimbrihan siguro nila, napapuntahan dyan si Trillanes. Mas lalong nabusit tuloy si Tatay Digong. Tapos hindi pa siya pinagsalita nung mga may mga sinasabi or pinipresenta si Trillanes ng mga ebidensya na dati pa yun eh. Mga gawa-gawa, alam naman natin. So, ayun, hindi siya pinagsalita, mas lalong uminat si Tatay Digong. Tapos doon pa kagat-kagat dila pa si Trillanes eh. Muntik na tuloy mahagisan ng lamp stand. Itong ganito eh. Yan. Lamp stand o gano'n. Gano'n. Lamp stand ba yun? O sa microphone stand ba yun? Basta parehas lang yan eh. So muntik na mahagisan si Trillanes. Ayun tuloy. Bumahag tuloy yung buntot ni Trillanes. Tumayo. Kaya hindi nyo pwede yung barabarahin lang yan si Tatay Digong. Hindi nyo. Kahit marami kayo dyan, pero hindi nyo mabasta-basta, hindi kayo hahayaan ni Tatay Digong dyan. Yun yung ang sinabi ni Atty. Sal Panilo. Ito si Tatay Digong, matapang talaga ito, pero mabait, humble, ganun. Pero pag yung mga tanungan nyo, pang bardagolan, di makukuha din nyo yung kagustuhan nyo. Sabi niya, parang yung may linyahan ni Elvis Presley na if you want trouble, you find in a in the right place. You came in the right place. Basta si Tatay Digong, makikita naman natin na talaga siya eh. Kahit yung mga kasi mahilig siyang magmura or whatsoever, pero yung mga mga sense of humor, mga ganun. At saka love na love siya ng mga tao, makikita natin eh. Kasi totoong tao eh. Hindi katulad dyan sa mga House of the Crooks. Ito naman si Abante, si Boy Dila naman. Grabe yung style naman niya para hindi siya mabulyawan ni Tatay Digong. Muna yung starting niya, malumanay, tapos mga verses ng mga scriptures, ganoon. Parang parang nasa tayo eh. Nasa Bible session tayo eh. Parang nasa charismatic community eh. Si Abante. Ang problema lang Abante, do you know the implication of that for yourself? I-apply mo yan personally, yung mga sinasabi mo. Parang salungat sa
mga sinasabi mo, yung mga pinagsasabi mo dyan sa ano, yung mga Bible quotes mo, parang taliwas sa totoong buhay. Ganon. Pero alam naman natin na at the end, titirahin pa rin, pitikan pa rin niya si Tatay Digong, pero hindi niya makukuha eh. Kumbaga, ano din si Tatay Digong, may sinabi nga siya kay Abante na, ano sir, mas, kasi parang sinasabi niya na, or sinabi niya na, about yung gaano siya ka, ano talaga, dedicated sa trabaho at sa Panginoon, parang ganun. Pero may sinabi sa Tatay Digong niya, mas labaw in Bisaya, mas ano pa siya eh. Mas pa siya si Tatay Digong kay sa mga ginagawa niya ni Abante, kung gaano siya ka ano bang ibig sabihin nito? Ano ba sa Tagalog to? Kung gaano siya ka highly dedicated sa trabaho at sa paglapit sa Panginoon, mas sobra pa si Tatay Digong, parang ganun yung sinasabi niya eh. Ito naman kasi si Abante, puro naman kasi hypocrisy yung mga pinagsasabi niya eh. So, daming mga kaganapan na si Raul si Baklang Raul, sabi ni Tatay Digong eh, tingnan mo yung kasi mga puros generics yung mga tanungan niya, at saka katulad kay Brosas, parehas sila eh. Ito si Raul naman, yung mga tanong niya pangkuha yung tanungan eh. Sabi ni Tatay Digong, hindi naman ako kuha, hindi ako magano eh. Kaya sabi ni Tatay Digong, ayun, umulan tuloy. Natawa ako doon eh. Si Castro, gano'n din, mga generic yung mga tira niya eh. Yun, nabulyawan sila eh. Pero yung unang talaga, si Brusaso talaga yung unang na-lecture ni Tatay Digong eh. Pero nagpapasalamat talaga tayo na kahit paano eh, dumalo si Tatay Digong for the first time. May mga although may mga nakakatawa, may mga pero din, busit din tayo sa mga pinagagawa nila dyan eh. Kasi pinagtulungan nila si Tatay Digong. Pero at least man lang, mayroon din siya mga backup doon. Pero pilit pa rin siyang pinipigilan. Yung mga niya, limited lang yung mga masasabi niya. At least supported siya sa mga kaibigan niya, sa mga kasama niya dyan. Tapos si Inday Sara dumating din. Kasi itong mga lower house din eh. Buisit din eh. Kasi mga pinapunta pa si Trillanes eh, para maghasik ng gulo doon. So anyway, hanggang dito lang muna mga kasambyak eh, kasi wala naman pwede akong masasabi, kasi lahat naman yung gusto kong sasabihin eh, doon yun, simting pa rin yung mga sinasabi ng mga vloggers eh. Ang sa akin lang na gusto kong yung own views ko, gusto kong ipalabas basta sa final verdict na panalo tayo doon. At least si Tatay Digong hindi na siya aalis eh. Sabi niya kahit hanggang alas 2 ng umaga tayo dito eh. Alam naman natin na matatanda na si Tatay Digong. Pero palaban pa rin, malakas pa rin. Bilib na bilib ako sa edad niya eh, malakas pa rin. Although mukhang nahihirapan na siyang maglakad. Kasi kadalasan kasi nating mga tao, as we grow older, una talagang bibigay itong mga lower extremities natin. Yan yung ko talaga, laging nakikita ko sa mga hospital, mga nursing home. Kahit ang babata pa, yung iba nga, kaidaran ko lang, or mas bata pa sa akin. Pero ang problema, itong lower extremities. Pag una talagang bibigay, mag-give up itong natin, yung mga paa natin, yan talaga. Kaya lagi tayo ingatan din yung ating mga sarili. Eat healthy, healthy living lang, saka workout, para basta tayo magpapasalamat tayo sa Panginoon sa Poong May Kapal na, at nagabayan tayo lagi ng magandang mga wisdom, at yung mga namumuno natin dyan sa Pilipinas, kung sino yung karapat-dapat, yan yung natin. Huwag na tayong magpabudol this time. Kasi mahirap na, kasi nakasalalay yung kinabukasan ng ating mga new generations eh. Ito din mga new generations, wala din pakialam. Kasi tingnan nyo yung mga young guns eh. Sila sana yung mga young generation na mag-angat ng ating bayan, ng ating bansa. Pero tingnan nyo, nagpakaaso din sila sa mga tambaluslos. So wala, always talaga corruptions.
kung talaga napag-iwanan na tayo ng mga kalapit bansa natin. Kaya pag vlogging ganito, ang dali nating bulihin ng mga kalapit nating bansa kasi walang lakas itong bansa natin. Habang nagpapalakas yung mga kalapit natin na bansa, itong mga neighbors natin, neighboring countries, ito namang mga local officials natin nagpapayaman sa mga sarili nila. Wala naman silang pakialam kasi kahit girahin pa tayo, ilalayas man yan. Dadalhin nila yung pamilya nila. Pupunta sila kahit saang bansa. Kung baga wala ang kawawa itong mga nasa ibaba. So anyway, mga kasampiak, maraming salamat. God bless po.